Kumusta po kayo? Ako, heto, kung napapanood niyo po ang video na to, ang ibig sabihin, ako po ay nagpapahinga na. Ngayon po ay February 12, 2025. Kahapon po, nalaman ko galing sa doktor na ako ay mayroong lymphoma cancer. Nung umalis na po yung doktor, nakaramdam ako ng tuwa, ligaya. Hindi ko maunawaan, parang baliw. Kung kailan ako sinabihan ng ganun, nakaramdam ako ng parang may natanggal na malaking tinik sa puso ko. Tapos, nag-hallelujah ako, tumayo, tinaas ko yung mga kamay ko, at nagpuri ako sa Panginoon. Kasama ko si Mama, ang aking anak, at ang aking pamangkin. Hindi ba tapos-tapos ang papuri namin sa Diyos? Nagpapasalamat ako. Parang ang saya-saya ko. Basta bigla na lang masaya. Bigla na lang ang sarap sa puso. Sabi ko, bakit ang saya ko? Kung saan pa na malala yung kalagayan ko. Kung saan pa sinabihan ako na meron akong lymphoma cancer. Pero ang saya talaga. Hindi ko alam saan mahuhugot yun. Ang alam ko lang, ang Diyos ay mabuti. Mahal ako ng Panginoon. Talagang na-inlove ako lalo kay Jesus. Yung joy na yun, walang kasamang luha. Talagang saya ko lang talaga. At hanggang ngayon, nakangiti ako. Pero maraming pain. Dito sa dibdib, sa likod, sa tiyan, ang hirap huminga. Hindi na ako kumakain. Ang hirap uminom ng tubig. Marami nagsasabi, lumaban ka, lumaban ka. Sabihin ko raw sa Panginoon, pakabay ng buhay ko. Pero alam niyo po, sa mamatay o sa mabuhay, papurihin ko ang Panginoon. Naglambing na ako kay Lord na pakabay niya yung buhay ko. Pero sabi ko, not my will, but the Lord's will be done. Kung ako ay pumanaw, masaya yun. Gusto akong pagpahingayan ni Lord sa mga pain na nararamdaman ko. Pero kung bubuhayin niya ako, pakabayin niya ang buhay ko, na para napakarami ko pang magagawa para kay Jesus. Excited akong mag-mission, mag-follow up, pumunta ng outreach. Alam niyo ba, kaligayahan ko talaga ang pumunta ng outreach. Andun, masaya ang puso ko. Mag-devotion, adik ako doon. Magpuri sa Panginoon, gustong gusto ko yun. Pero, hindi yung gusto ko ang masusunod. Yung gusto ng Panginoon. Kahit na sa kalagayan kong ito, masaya pa rin ako. Hindi lahat nabibiyayaan ng ganitong kalagayan. Hindi lahat nabibigyan ng ganitong opportunity. Ako, hindi ko nga alam na ganito pala yung magiging response ko eh. Akala ko iiyak ako. Akala ko magmumukmuk ako. Pero hindi. Hindi ako nagkaganon. Hindi ko pinilit. Pero naging normal. Dahil naturuan ng tama. Salamat sa Life Church. Yung sinasabi ni Pastor, death is certain. Darating talaga yun. Yung iba bigla. Ang tagal ko nang may sakit. Ilang buwan na. Alam ko patungo na doon. Masaya ako
At yung joy na to, hindi ko maunawaan kung saan galing. Ang alam ko lang, lagi kong kausap ang Holy Spirit. Lagi kong kausap si Lord. At excited talaga ako. Excited po akong mamatay. Excited akong magpahinga. Excited akong ma-meet si Jesus. Ano kaya yung feeling? Pero excited din akong bigla na lang gumaling. Yung bukol ko, bigla na lang mawala. At bigla akong lumakas. Excited ako pumunta sa mga bundok, mag-preach, mag-share, at ipagmalaki ang kabutihan ng Diyos. Excited din akong maranasan yung Jeremiah 29:11, yung life verse ko. Pero kahit hindi mangyari yun, magpupuri pa rin ako sa Diyos. Mahal ko pa rin siya. Sa maranasan ko yun o hindi, ang Panginoon ay mabuti. Mahal niya ako. Marami akong kasalanan. Maraming hayag. Maraming lihim. At hinihingi ko ng tawad sa Panginoon yun. Tinanggap niya ako. Naramdaman ko yung pagpapatawad niya sa akin. Kasi binigyan niya ako ng peace. Binigyan niya ako ng joy na hindi ko alam kung bakit, paano, saan galing. Pero ang sigurado, si Jesus ang dahilan kung bakit ako masaya. Yung sayang ito, kahit na ang sakit ngayon dito, tago sa likod. Okay lang. Gusto ko lang sabihin sa atin na magpatuloy tayo sa devotion. Sa devotion, mas naging close kay God. At nagbubunga yun ng outreach. Nagbubunga yun ng positive mindset. Ang Diyos ay mabuti. Hindi lang sa mabubuting panahon. Hindi lang sa tag-araw. Kahit sa tag-ulan. Salamat sa Diyos. Salamat at nakilala ko siya. Salamat at binigyan niya ako ng buhay. Alam niyo, ngayon, February 12, February 17, hindi ko alam kung aabutin ko o lalagpasan. 44 years old na ako. 44 years of God's faithfulness. 44 years of God's provision. 44 years of God's favor. God is so good. Kung kayo po ay malakas pa, go to missions. Reach out to people. Napakarami pong tao sa field, sa malalayong lugar. Uhaw sila. Kailangan nila ng mga magtuturo, maglilit. Tayong nandito sa bayan, busog na. Naghihintay sila makarinig. Excited sila maturuan. They are willing. Puntahan natin sila. Kung ako, lalakas pa, samahan niyo ko. Pero kung wala na ako, please, puntahan niyo po sila. Marami pong kaluluwa. Ang willing, kailangan lang ng leader. Ang buhay kong ito ay hindi akin. Kapag kinuha na ng may-ari, kahit na payat sa panlabas, alam ko ang espiritu ko ay mataba. 39 kilos na lang ako ngayon. Siguro, ang espiritu ko 70 kilos. Hallelujah. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti. Ang buhay ko ito ay sa Panginoon. At babalik ito sa Panginoon. Ang Panginoon ko ay si Jesus Christ. Forever. Amen.